Nakita mo na ba ang balita na nagtitrending ngayon sa social media at mga pahayagan? Tungkol sa isa pang karumal-dumal na kaso ng panggagahasa at pagpatay sa North Cotabato. Ang nakakapanlumo ang biktima ay 9 na taon lamang at nasa 3 baitang sa elementarya. Ang balita ay isa sa mga kasong tinututukan ngayon ng marami at hanggang ngayon ay mainit pa na pinag-uusapan sa social media. Mula nang lumabas ang balita ay maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay at saloobin sa masakit na sinapit ng batang si Lady Jassy Maribaw. Patay na ng matagpuan ng nawawalang grade 3 student sa Makilala, North Cotabato. Ang biktima sinakal, sinaksak at hinihinala pang ginahasa. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Kalunos-lunos ang sinapit ng 9 na taong gulang na batang babae matapos matagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay sa isang masukal na lugar sa barangay New Israel, Makilala, North Cotabato. Tulad ng ibang bata, excited din ang 9 years old na si Jassy sa dumating na Kapaskuhan. Makikita mo pa ang kasiyahan nito nang igala ito ng mga magulang sa pailaw sa kanilang bayan. Subalit sino ang mag-aakala na hindi na nito maipagdiriwang ang nagdaang Pasko kasama ang pamilya. November 26, 2024, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Makilala Municipal Police Station sa North Cotabato tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang bata sa masukal na bahagi ng Purok 2, Barangay New Israel, Bayan ng Makilala, sa parehong lalawigan. Agad naman silang nagtungo sa crime scene kasama ang grupo ng SOCO para maproseso ang crime scene. Bagamat madilim at masukal ang lugar ay marami silang dinatnang tao sa crime scene. Karamihan sa mga ito ay kamag-anak, kapamilya, kabarangay ng biktima na tumulong sa paghahanap. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang batang si Lady Jassy Maribaw na residente din ng lugar. Ang pamilya ni Jassy ay simple lamang na namumuhay sa New Israel, Makilala, Cotabato. Kilala ang pamilya sa kanilang kabaitan. Sa katunayan, ang kanyang ama ay kasalukuyang naglilingkod bilang kagawad ng kanilang barangay. Wala silang kaaway at sa katunayan nga ay malimit silang lapitan ng mga taong nangangailangan sa kanilang lugar. At kahit nga payak lamang ang pamumuhay ay nagagawa namang tumulong ng kanyang mga magulang sa kanilang mga nasasakupan. Isang mabait at masiyahing bata, ganyan nila ilarawan si Lady Jassy. Sa murang edad ay ito nagbibigay ng saya sa kanyang pamilya. Mahilig itong sumayaw at aktibo sa mga gawain sa kanilang paaralan. Sa New Israel Elementary School, kung saan siya nag-aaral at nasa 3 baitang na ng elementarya. Ayon sa kanyang mga magulang, huli nilang nakitang buhay ang anak noong umaga ng November 23, 2024, araw ng Sabado. Kumakain ito sa kanilang bahay. At dahil nga parehong abala ang mga magulang, ay hindi na nila namalayan na umalis ng bahay ang bata. At mula noon ay hindi na nila ito nakita pa. Nang mapansin na wala ang bata, ay agad silang nag-alala lalo na nang unti-unti nang lamunin ng dilim ang paligid. Subalit walang Jassy ang umuwi sa kanilang bahay. Nagsimula silang maghanap subalit walang kahit na sino ang nakakaalam kung nasaan na ang batang si Jassy. Maging sa social media ay nanawagan na rin ang mga magulang ni Jassy sa kung sinong nakakita sa kanya, subalit bigo sila na matagpuan ito. Lumapit na rin sila sa barangay at mga pulis para opisyal na isangguni ang pagkawala ng bata. Kasama ang mga barangay officials, mga kamag-anak, kapitbahay at kaibigan ng pamilya, ay sinuyod nila ang masusukal na lugar sa New Israel at mga karatig na barangay, subalit walang nakakaalam kung nasaan si Jassy. Hanggang noong November 26, 2024, makalipas ang halos 3 araw na pagkawala, ay natagpuan nila ang kawawang bata. Bagamat madilim na ang paligid, ay hindi pa rin tumigil sa paghahanap ang ilang malalapit na kaibigan at mga kapitbahay ng batang si Jassy.
hanggang sa magawi sila sa masukal na lugar malapit sa New Israel Elementary School. Ayon sa netizen na si Jenard Cañada, ay nakaamoy siya ng masangsang na amoy. Noong una ay inakala niya na nagmula lamang iyon sa nabubulok na hayop. Subalit nang lapitan niya ang pinagmumula ng amoy, ay doon na niya natagpuan ang hinahanap na bata. Nakasubsob ang mukha nito sa putik at natatabunan ng mga damo. Sinabi ko pa sa sarili ko, baka amoy ng palaka o daga. Paglapit ko, lumipad ang maraming langaw. Nagko. Sa initial investigation na sinagawa ng Makilala Municipal Police, ay nakakita sila ng sugat sa ulo nito na sanhi ng pagkakapalo ng isang matigas na bagay. Sa ginawang post-mortem examination o autopsy sa katawan ng biktima, ay nakitaan nito ng mga sugat at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtamo din ito ng malalang sugat sa ulo at positibo na ang kawawang bata ay biktima ng panggagahasa, base sa ginawang examination sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maliban sa katawan ng biktima ay mga ilan pang ebidensya na nakita ang mga investigador sa crime scene, tulad ng isang damit at lighter na pinaniniwala ang pagmamayari ng suspect. Sa ginawang follow-up investigation ng mga pulis, ay may mga testigo na nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay na nakatulong sa kaso. Isa sa mga ito ay nakakita sa biktima na bumili ng sigarilyo noong araw ng kanyang pagkawala. Kaya naniniwala sila na marahil ay inutusan nito ng suspect na bumili ng sigarilyo bago nito ginawa ang masamang balak sa kawawang musmos. Sa pahayag na inilabas ng Makilala Municipal Police Station, ay hawak na nila ang 3 persons of interest na maaaring may kinalaman sa pangyayari. Subalit tumanggi sila na magbigay ng iba pang detalye sa publiko. Ganon pa man, makalipas ang ilang pang mga araw ay inihayag nila sa publiko na opisyal na nilang sinampahan ng kasong paggagahasa at pagpatay ang suspect. Ayon sa kanila ay nagawa nilang makakuha ng mga ebidensya na makakapagturo sa may sala. Kabilang na din sa nagpatibay sa kaso ay ang testimonya ng mga taong huling nakausap ng biktima bago ito mawala at ang mga ebidensya na nakalap nila sa crime scene. Ayon din sa kanila, maliban sa suspect, ay may ilan pang sangkot ang kanilang patuloy na iniimbestigahan sa kasalukuyan. Nangako ang Makilala Municipal Police na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng batang si Lady Jessie Maribao. November 30, 2024, nagkulay puti ang kalsada ng barangay New Israel, Makilala, North Cotabato. Kasabay ng libing ni Jessie, kung saan ay dumagsa ang daan-daang tao na nakasuot ng puti na nakiramay para ipakita ang kanilang pakikiisa sa pamilya na mabigyan ng hustisya ang 9 na taong gulang na si Jessie. Karamihan sa mga dumalo sa libing ay mga kaklase nito at kanilang mga magulang. Mga residente sa lugar na sila ring tumulong sa paghahanap. Nagtrending pa nga sa social media ang ginawang pagsigaw ng Justice for Jessie ng mga kaeskwela ni Jessie habang naglalakad patungo sa huling himlayan ng kawawang bata. Umaasa ang marami na magbibigyan ng hustisya ang masakit na sinapit nito. Ilang Lady Jessie pa, ilang inosenteng mga kababaihan pa at kabataan pa ang magbubuwis ng buhay sa kamay ng mga taong ito na uhaw sa tawag ng kanilang laman. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.